Kala ko noon, ang saya-saya ko sa tuwing nakagamit ako. Dahil lahat ng jeep na sa kalsada, inaharangan ko na. Dahil sobrang lakas ng pakiramdam ko. At hindi pa ako kontento. Dahil may barkada din ako na nagamit ng ecstasy at gumamit rin ako. Kapatid, sa bisyo ko noon, 3 beses ako muntik na matay. Unang beses po, langong-lango ako sa droga. Sa Laguna po ako, dumayo po ako doon dahil masarap daw doon ang items. Sabi nga nila. Pero pagdating ko doon, talagang namang masarap. Di ko nakilala sarili ko nung ako'y gumamit. At nung ako'y gumamit, kahit saan ako pumunta. Umakyat ako ng bahay na napakaganda, ng gate na napakaganda at may gwardya. Doon, tinutukan ako ng baril. Muntik akong puputukan. Buti na lang dumating ang aking kaibigan at siya po ay kilala. Hindi ako natuluyan puputukan. Salamat sa Diyos dahil nililigtas niya ang buhay ko noon. Hindi pa po ako naglilingkod sa Diyos noon. Hindi po kilala ang tunay na Diyos noon. Pangalawa po, dito po sa Antipolo. Dumayo din kami sa Antipolo dahil masarap din daw. Ang nangyari po, yung sinakyan naming van, diyan sa Tikling na Patarik, gumulong kami dyan. Buti na lang ang gulong namin pakaliwa, hindi pa kanan, dahil ang bangin napakalalim. Doon din po, nung nakilala ko ang Diyos, nagpasalamat ako. Salamat ulit, Panginoon, dahil niligtas mo ang buhay ko. Pangatlo po, umuwi ako sa probinsya dahil namatay ang aking kapatid sa murang edad. 2006, 2008, 2009, hindi ako nagkakamali. 14 years old ang kapatid ko, namatay siya. Sinisi ko ang sarili ko. Bakit po? Ang kapatid ko niya, pinakamamahal ko, sinuportahan ko mag-aral sa private school. Lahat ng pangangailangan niya, ibinibigay ko. Kaya lang may question. Napakalaki ng question. Ang pera na ipinadala ko kapatid, hindi po galing sa mabuting paraan. Galing po sa masamang paraan. Kaya sinisi ko ang sarili ko. Ang dahilan kung bakit namatay ang kapatid ko, binilhan ko siya ng cellphone. Noon, maganda na ang 3315. So binilhan ko siya noon, naglalakad siya sa daan, tanghaling tapat, nagte-text. Hindi na po nakatingin sa daan na may ahas na pala at tinuklaw siya. Doon po siya namatay. So, nung umuwi ako, wala akong pakialam pagbaba ko sa bus. Kung meron bang bus na dadaan o wala. Pagtawid ko kapatid, meron dump truck talagang malaki. Nasa kalagitnaan ako ng kalsada at ang truck napakabilis. Wala akong ibang ginawa kundi tumayo na lang sa gitna ng kalsada. Pero ang dump truck, ang ginawa ng Lord, ipinihit hanggang doon siya bumangga sa kasagingan. Napakabuti ng Diyos sa buhay ko. Maraming salamat. At ngayon kapatid, tulad nyo, hindi pa ako nabago noon dahil doon, mayroong nagtiyaga sa akin na pastor. Inimbitahan niya ako sa gawain ng Diyos. Ang sabi ko, may Diyos ako. Lahat tayo naniniwalang may Diyos. Tama ba ba? Pero nung sinubukan kong sumama, bago po ako sumama pala, no? Yung pastor na yun, kapatid, ang ginawa ko, minura ko pa. Ang bait ko eh. Sobrang bait ko. Yung pastor, minura ko pa. No? And then, nakulitan ako. Kada linggo na lang, sundo, hindi ako sama. So, nag-decide ako sumama. Nung nandun ako sa simbahan, grabe ang ginawa ng Diyos sa buhay ko. Ipinakita niya yung buong lamesa na lahat ng barkada nandoon. Barkada ko lahat nandoon. At mayroong isang upuan na walang nakaupo. Nakapikit akong time na yan. At sabi ko, Lord, sino po ba ang dapat nandyan sa upuan na walang nakaupo? Sabi ng Diyos,
Kung iisipin ko, natural hindi ko na kailangan itanong. Pero sa isip ko, tinanong ko, sino kaya? Sabi ko, ako yan. Ako dapat ang nandoon sa gawain na yun. Ang ginawa, nagsyabu, nag-inom, nagmariwana, lahat na ng kasamaan nandoon. At ako wala doon. Bakit? Nag-decide akong pumunta sa simbahan. So wala na po ako sa gawain na yun. Then kapatid, noong time na yun, sabi ko, Lord, paano ko po ituloy-tuloy ang buhay na to? Para po hindi na po ako mapabilang sa kanila. Kasi ang Diyos pala noon, nung time ko na yun, hindi Diyos ng kabutihan. At alam po natin, dalawa ang Diyos sa mundo. Diyos ng kasamaan at Diyos ng kabutihan. Saan po kayo napabilang? Ngayon, maaari sabihin natin, nagtagumpay tayo dahil gagraduate tayo. Pero kapatid, sabihin ko sa inyo, ito ang simula ng laban natin. Dahil nung tumalikod ako sa lahat ng aking bisyo, lahat ng kaibigan ko, galit sa akin. Lahat ng kaibigan ko, hindi ko na kaibigan. Bakit po? Hindi na po ako sumasabay kung anong meron silang gawain. Naranasan ko po, nabuhusan ng alak. Sabi ko, di bali nang maligo ako, huwag ko lang inumin. So lahat, nakumpari ko lahat. Pero ngayon po, unti-unti na po silang nagbalikan sa buhay ko. Bakit po? Napatunayan ko ang pinanindigan ko na pagbabago sa aking buhay. Hindi ako nagpadala sa kanilang mga tukso. Kung nagpadala ako, kapatid, sigurado hanggang ngayon, ilong pa rin ako sa gawain na yon na masama. Bilong pa rin ako sa mga alak. Siguro bilong pa rin ako sa shabu. Siguro bilong pa ako sa lahat na yun. Kung ako ay nagpadala sa mga tukso. Encourage ko po kayo lahat ngayon, magang to. Magdesisyon kayo sa buhay nyo. Walang ibang makapagbago sa buhay natin. Tutulungan tayo ng Diyos kapag tayo'y nagdesisyon na kapag tayo'y tatayo sa ating pangarap na pagbabago. Kapatid, hindi natapos doon ang aking buhay. Buhay na paglilingkod sa Diyos, mararanasan natin, pati pamilya natin, pag hindi natin kaisa. Pati magulang natin, pag hindi natin kaisa. Kasi sasabihin sa iyo, maka-Diyos ka na masyado. At sinabi sa akin yun. Alam ko ang sagot ko, mga kapatid, sabi ko, dalawa lang ang klase ng tao sa mundo, maka-Diyos at maka-demonyo. Tingnan mo nga yung kapatid mo. Tingnan mo nga yung katabi mo. Kung saan napabilang yan. Tingnan mo ang katabi mo. Saan napabilang yan. Dalawa lang. Maka-Diyos at maka-demonyo. Hindi pwede sa gitna. Walang gitna. Dalawa lang yan. Maka-Diyos at maka-demonyo. Tayo mo bang lahat nangarap ng pagbabago sa ating buhay? Taas ko lahat ng kamay ng pagbabago sa buhay. Kung ito yung pinangarap, kapatid, napakaganda ng kanta kanina. Sabi, I am decided to follow Jesus. Walang ibang gagawa nun, kundi ikaw. Walang ibang gagawa nun, hindi sila. Ikaw ang mag-decide sa buhay mo kung gusto mo. Ngayon, katanungan, maraming katanungan. Mahirap daw tayo. Ito na. Isiwalat ko ang mga gawain natin dati. Bakit pa ako maghihikahos? Kung kumita ako ng 300, 500, hindi ko ibibili ng bigas. Hindi ko ibibili ng ulam. Kundi ibabiyahe ko papunta sa langit daw. Yun po bakit tayo naghihirap. Sinisisi natin ang gobyerno kung bakit tayo naghihirap. Kapatid, ngayon hindi ka na maghihirap. Bakit? Graduate ka na sa paghihirap. Hindi mo na babalikan ang dati mong income, isusugal mo lang. Hindi mo na babalikan na ang income mo, isasabu mo lang. Hindi mo na babalikan na ang inyong income ay gagawin nyo lang sa gastos na walang kabuhay-buhay. Kapatid, ang gobyerno tumutulong sa atin para tayo lumago at umasinso. Pero kapag ikaw hindi magdesisyon, hindi mo maabot
ang asidso. Kapatid, maraming ginawa ang ating administrasyon. Dingit sa inyong kalaman o sa inyong katanungan, ito po ba'y kalooban ng Diyos na maraming mamamatay? Ito po ba'y kalooban ng Diyos na si Duterte ang maging presidente? Kapatid, kung magbabasa kayo ng aklat ng Biblia, malalaman nyo kung sino si Duterte. Sagot ko yun ngayon, kapatid, si Duterte ay ginagamit sa ating bansa para baguhin. Kaya ka nandito. Kaya tayo nandito. Dahil ang ating Diyos nag-raise up ng presidente na para sa atin. Kaya palakpakan natin ang Panginoon. Kapatid, meron akong babasahin. Ito po ay sulat ni Pablo. Sa Acts 9 verse 4 hanggang sumusunod. Kapatid, tingnan nyo ang sarili nyo dito sa babasahin ko. Si Pablo po, kapatid, siya po ay masugid at matapat na lingkod ng gobyerno. Lahat po ng nangangaral ng salita ng Diyos, hinahabol niya, pinapatay niya. Kung sino po ang nakakalam sa kwentong ito, maganda ipagpatuloy nyo. Kapatid, si Pablo, dumating sa time na ginamit siya ng Diyos. Dumating sa time na siya ay hinipo ng Diyos. At ito ang sabi dito sa verse 4, at siya ay nasupasok sa lupa at nakarinig ng isang tinig na sa kanya ay nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinauusig? Tanong ng Diyos kay Pablo kung bakit daw inuusig niya ang manangangaral ng salita ng Diyos. Bakit daw pinapatay, hinuhuli ang mga nangangaral ng mabuting balita? Kapatid, tanungin mo ang sarili mo kung hindi ba ikaw si Pablo. Maraming bisis na tayo siguro dinala hanggang sa gawain, pero hindi po tayo umatin. Marami po siguro tayong bisis na maraming nag-share sa atin, pero hindi po tayo nakinig. Maraming bisis na po na may nananalangin sa atin na tayo magbago, pero hindi po tayo nagbago. Kapatid, ganun din si Saulo noon. Pero ito ang sabi dito sa kanyang salita ng Panginoon. At sinabi siya, sino ka? Baga, Panginoon, sinabi niya ako ay si Jesus na iyong inausig. Ang sagot ng Diyos nung tanong ni Pablo, sino ka? Sabi ni Jesus, ako ang iyong Panginoon na iyong inausig. At sinabi ng susunod, ngunit magtindig ka at ikaw ay pumasok sa bayan at sasalitain sa iyo ang dapat mong gawain. So inutusan na ngayon si Pablo na tumayo. At ang sabi, at ang mga taong kasama niya sa paglalakad ay nangatilihan na hindi makapagsalita, na narinig ang tinig, natapwat walang nakikitang sinuman. Kapatid, sa punto ito, sa time na ito, si Jesus ay nagpakita sa kay Pablo. Nagtaka ang kanyang mga kasama na mga kakabayo, hindi nila nakikita ang nakita ni Pablo. Bagos meron silang narinig na tinig na galing sa Diyos. Kapatid, ang sabi ito, at siya ay 3 araw na walang paningin at kundi kumain ni uminuman. Hindi siya uminom o kumain. Inalis ng Diyos ang kanyang paningin sa loob ng 3 araw. Kapatid, hindi nyo man naiintindihan siguro sa ngayon. Pero, subalit, kung gusto nyo ng pagbabago, kung gusto nyo marating ang nais nyo, kung gusto nyo na ang umasinso, kung gusto nyo na kayo ay mahalin ng inyong pamilya, kapatid, subaybayan nyo ang kwento ni Pablo o ang sulat ng Diyos. Kapatid, sabi dito, ngayon may isang alagad sa Damasco na nagngangalang Ananias at sinabi kanya ng Panginoon, Pangitain Ananias, sinabi niya, narito ako, Panginoon, at sinabi sa kanya ng Panginoon, magtindig ka at pumaroon sa isang tinatawag na matuwid at ipagtanong mo sa buhay ni Judas ang nangangalang Saulo, lalaking taga Tarso, sapagkat narito siya ay nananalangin. At nakita niya isang lalaki nangangalang Ananias at pumasok, ipinapatong ang kanyang mga kamay sa kanya upang
tanggapin niya ang kanyang paningin. Ngunit sumagot si Ananias, nabalitaan ko sa marami ang tungkol sa taong ito kung gaano karami kasamaan ang kanyang ginagawa. Si Ananias po ang inutusan. Kung sa panahon natin ngayon kapatid, yung mga tao ito ang ginamit ng Diyos para po sa inyo. Inalis ng Diyos ang paningin ni Saulo sa tatlong araw, pero nag-utos siya ng tao para siya ipagalingin. Nag-utos ng Diyos ng mga tao ito para kayo po ay i-guide, kayo po ay matuksan sa tamang landas na dapat nating tahakin. Kapatid, ang sinabi dito, si Ananias po ay natakot kay Saulo. Natakot siya kay Pablo dahil alam niya, si Pablo po ay mamamatay tao. Alam niya lahat ng mga nangangaral ng balita ay pinapatay ni Pablo. Ngunit dahil sa utos ng Diyos, hindi po siya humindi. Katulad ng mga taong ito. Kahit gustuhin man nilang humindi, wala silang magagawa dahil utos ng Diyos. At nais yung malaman na buong puso nila kayong pinaglilingkuran. Maraming salamat sa inyong pag-inig at ipagpatuloy natin habang po tayo nagninilay, kapatid, ang paglabas natin sa pag-graduate na ito, kapatid, malaking haharapin natin. Hindi po ito ang panahon para malungkot. Dapat ito ang panahon na maging masaya dahil nag-graduate kayo. Sabihin mo nga sa katabi mo, ang saya ko. Ang saya ko. Para hindi ako kumbinsado. Hindi ako kumbinse. Ha? Sabay. Sabihin mo sa katabi mo, ang saya ko. Doon sa likuran, sabihin mo, ang saya ko. Talaga bang masaya kayo? O nagugutom na kayo? Parehas tayo nagugutom, pero hindi lang halata sa akin. Kapatid, gusto ko pang habain ang aking inspirasyon para sa inyo. Ako pa ngayong kapatid, dahil sa masamang buhay ko noon, tulad ni Pablo, at ako'y tumugon sa panawagan ng Diyos. Kapatid, ako noon ay masama, lahat ng pera ko nanggaling sa masama. Pero ngayon kapatid, ang ginawa ng Diyos sa buhay ko, binigyan niya na ako ng isang negosyo. Meron na po akong 6 na tindahan. Kapatid, napakabuti ng Diyos na kapag tayo'y sumunod sa Kanya. Kung nais niyo po, sumunod tayo sa Diyos. Ang sabi sa aking life verse, John 14:12, kaya natin gawin lahat ng bagay kapag tayo'y naniniwala sa Diyos. Kapatid, maniwala tayo sa Diyos. Sa oras na to, nais ko pong tapusin sa isang panalangin at sa isang siguraduhan na mayroong kayong naiintindihan. Kapatid, sumurinder na kayo. Sumurinder na kayo, panawagan ko sa inyo. Pagkos nagulat kayo sa sinabi ko, dahil tapos na kayo sumurinder. Sumurinder na kayo sa kapulisan, pagkos ang sinabi ko, sumurinder na kayo sa Diyos. Tapos na kayo sumurinder sa ating gobyerno, sumurinder kayo sa Diyos. Tsak! Protektahan kayo sa lahat ng kapahamakan na iyong pupuntahan. Kapatid, hindi ka ipapahamak ng Diyos. Tapos ikaw ay tatakpan at ililigtas at dadalhin sa magandang buhay. Yan po ang pangako ng Diyos. Kapatid, magsisi kasi yung kasalanan at tanggapin si Kristo sa buhay natin, sa puso natin bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay. Kaya mo ba natin gawin yun? Lahat ng sumurinder sa Diyos, lahat taas ang kamay. Dalawang kamay. May sumurinder ba isang kamay? Sir, sumuko po ako. Isang kamay po ba, sir, sumurinder? Hindi po, di ba? Dalawa. So, isang tanda pagsuko, itaas ang 2 kamay, at isipin nyo lahat ng kasalanan nyo, ihingi natin ang tawad sa Diyos yan. At tanggapin natin si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay. Sige po, kunting illustration lang po kung sino si Lord, kung sino ang Diyos. Halimbawa lang naman mga kapatid, ako ang Diyos at kayo ang nagkasala sa akin. Ang Diyos po, gustong-gusto kayong patawarin.
Pagkos kayo ay hindi humingi ng tawad sa Diyos, hindi po ako ang Diyos, halimbawa lang po, baka na-misinterpret niyo po mga kapatid. Walang mangyayaring kapatawaran kapag ang tao hindi humingi ng tawad sa Diyos. Pag ikaw humingi ng tawad sa Diyos, isang mata lang, pinatawad ka na ng Diyos. Ganon ang Diyos. Kamahal niya ang tao. Sige po, pikit po natin ang ating mata. Itaas po natin ating dalawang kamay. Isuko ng ating buhay sa Diyos. At sundan niyo ang aking sasabihin. Sabihin mo, Panginoon, salamat po